Kung mixture po ito ng tubig, ano. Parang di na ata to guys, langis eh. Oh. Yan. Tapos na po tayo maglinis po, no, sa loob. Yan. Yan. Hey guys, let's test po ulit for another vlog po natin. For this vlog guys, back to topic po tayo sa window car wash po, no. Meron ako dito guys na kinuha doon na isang unit po natin. So ito po guys. Actually guys, napakita ko na po ito sa inyo dati, no. Yung mga ibang vlog po natin patungkol sa mga basic maintenance. So ilalagay ko na lang po siguro sa comment section yung link para mapanood ninyo. So this time guys, yung problema po natin dito ay yan o. Yung langis natin naging gatas na. Kita nyo, yan. Kulay puti na guys, no. So hindi ko lang alam kung mixture ba to ng tubig. Actually guys, halos lahat po ng unit po namin doon, pag tumagal yung langis ay nagkukulay gatas po, no. So kung talagang tubig to, malamang sa malamang guys, dito yan dumadaan. Yan, mapasok dyan kasi kung nakikita nyo dito, mayroon ng mga gas-gas dyan. Ibig sabihin, hindi na talaga tight yung kanyang higpit, no. So siyempre habang nag-ooperate to, yung tubig sumusunod dito sa ilalim, no. Lalo na pag yung mga V-packing natin is malambot na. Yan yung isa sa mga theory ko guys, kung tubig, kung mixture po ito ng tubig, ano, diba? Tsaka ito yung nangyari dito, yun eh, nakakabit yun dito, yung belt sunog guys, oh, dalawa. So maaaring umiikot yung electric motor, tapos eto is hindi na sumasabay sa ikot, no. Kaya sa tagal ng ikot niya ng ikot, uminit, nasunog. Yan. Kaya bumili ako ng bago, dalawa din. So yung size nito A39 ata to. Ano? A39 or pwede din A40 guys, eh, kasi medyo mahaba ng konti pag A40. Yan. So yung isa nito dito sa amin sa Iloilo is 105. Yan, yung isa. Bubuksan ko po ito kasi hindi ko pa ata napakita guys sa inyo kung paano magbukas nito. Tsaka mas malinisan natin ng husto, no, yung sa loob. Let's go! So dito guys, kukunin po muna natin yung langis gamit yung number 17, no. Yan. Ito na lang natin tatapon kasi konti lang naman ito, eh. Grabe. Ang lapot, ah. Di nata, parang di nata to guys, langis eh, oh. Ang grabe. Kaya ano talaga guys, importante talaga na ma-check natin, oh, yung quality ng langis dito sa loob, no. Kasi ito, hindi ko na matandaan guys kung kailan yung last ko na ano dito napalit ng langis, ah. Kasi yung ginagawa ko pag nakikita ko na ano na lang konti yung langis sa loob, dinadagdagan ko na lang guys, no. Hindi ko na talaga tinatanggal. So huwag nyo po yung gigayahin, no. Mas maganda talaga na mapalitan. So depende sa inyo, budget nyo rin guys. Basta pag nakita nyo na ganito na kalapot, oh, hindi na ito langis, eh. Parang glue na, huh? Grabe, oh. Meron dito guys 4 na screw, sa 2, 3, 4. Tapos sa ilalim sa 2, 3, 4 din, oh. So bali 8 yung screws na tatanggalin po natin. So kailangan guys marami kayong basahan para pamunas mamaya, no. So sa mga hindi pa guys nagsasubscribe, please do subscribe
Tapos set nyo na rin po yung notification bell po, no, para po ma-inform po kayo or ma-notify sa mga upcoming videos po natin, no. So kagaya po nito, lalo na ngayon guys, sa mga silent viewers po natin dyan, na mga solid na mga taga-subaybay po natin sa Vinto Car Wash business po natin, no. So alam ko guys, marami sa inyo na mga ano rin, may-ari din ng Vinto Car Wash business. So ngayon ay bumalik na yung tag-ulan, no. So alam naman natin na tag-ulan, dyan yung malakas yung business po natin, no. So mas maganda na ngayon pa lang, habang nagsisimula pa lang yung tag-ulan, ay makondisyon na natin yung ating mga equipment po, no. Yan. Grabe yung nako. May binibili to guys eh, pag ano na, pag napunit na yung sa inyo. Ano tong binibili sa Shopee. Ito mukhang okay pa naman. Grabe oh. Ito yung mangyayari guys pag napabayaan po natin, no? Yan. Ito yung nangyari sa isa ko guys, no? Naputol po dito kasi kinalawang. So the reason kung bakit kinalawang guys, kasi pinasok ng tubig, no? So ako naging pabaya ako guys, hindi ko napalitan ng langis. Ganito yung nangyari guys, no? So naputol po dito, tapos yung bearing nya mukhang ano pa, nadurog. Kabilaan pa ata yun. Yan. Pag hindi natin kaya abutin, gamit tayo ng mga tools na mahaba. Yan. Para maabot natin yung sa pinakadulo lang. Yan. Yan lang guys. Tamang punas lang. A few moments later. Right guys, so kumuha po ako ng gasolina sa generator po namin. Yan. Kita ba? Yan. Diba? So napapalambot niya po, no, yung malagkit na oil. Yan. So gamit po tayo guys ng lumang toothbrush. Yan. Para talaga malinisan natin ng husto, no. Tapos punas ulit. So pulot ulit lang guys, no, hanggang sa maubos natin yung mga malalagkit na yan. Yan. I need the passenger seat. Tapos na po tayo maglinis po, no, sa loob. Yan. Yan. Diba? So malinis na. Yan. Tapos napunasan na po natin dito para matanggal yung mga dumi-dumi na. Yan. Check natin.
So, depende sa inyo budget guys kung anong gusto niyo na oil. Kasi pagkakalam ko, wala naman pong recommended talaga na oil eh. Yung importante lang na merong laman yung ating head unit po, no. So, siyempre, hindi naman yung napakamura talaga na oil, no. Yung ano lang, yung sakto lang yung presyo. Ito guys, nakalimutan ko siguro mga nasa ano to, 200 plus. Yung isa, isang litro ba to? Ayan. Lagyan na yung sakto lang guys na. Nasa gitna lang ng gauge. Yan. So, sakto lang yan guys. So, syempre, from time to time, i-check natin guys yung level, no, ng tubig, ang tubig ng oil, no? Pag nagbabawas, kasi syempre, habang tumatagal yung ating unit guys, may mga nagli-leak po dyan, no? So, pa konti-konti, bumababa yung level ng oil natin. So, kaya, from time to time guys, check natin. So, break natin yung kanyang takip. Right guys, nandito na po tayo sa pwesto po natin. Dito ko po kanina kinuha, no, yung ating head unit. So ngayon, i-break natin. And then, para ma-test natin guys, no? Okay?